Nakakatawa, guys. Marami na tayong mga kababayan na namulat at nagising sa katotohanan, guys. Ito, isang kabayan natin, nagpatato pa sa kanyang katawan. Yung mukha ni BBM, pinatato sa kanyang katawan. Makikita nyo, guys, at naandun din si Pangulong Duterte at saka yung tatay ni BBM. Pero itong kabayan natin ito, namulat sa katotohanan at nagising na. 'Di ba? Ito ay talagang taga-suporta ni BBM. Pero ngayon, siya ay nabudol din katulad natin, guys. Isa din ba kayo sa mga nabudol ni BBM? Ito, aaminin ko na, guys. Ibinuto ko si Pangulong BBM dahil naandun si Sara Duterte. 'Di ba? Dahil kay Sara Duterte lang, dahil sa kanya lang. Kaya ako naibuto si Pangulong BBM. At isa rin po ako sa mga nabudol. Dapat hindi ko po siya ibubuto ay dahil nandun po ang ating mahal na Vice President at siya ang Vice President ni BBM noon, kaya ibinuto ko po si BBM. At marami po tayong nabudol. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman, mga kababayan. Hindi po tayo bulag at hindi po tayo bingi sa mga nangyayari sa ating bansa. Talagang talamak ang samot-samong sarit-saring mga kriminalidad, mga nakawan sa ating bansa. Grabe, ay, nako, nakakagigil. So, panoorin po natin si kabayan. At talagang ito pong kabayan natin ito ay namulat na sa katotohanan na ang kanyang sinusuportahan noon at ngayon ay sinusuka na niya. At talagang panoorin natin, guys, kung paano niya itinakwil at itinatakwil itong Pangulo natin ngayon. So yun, guys, panoorin natin. Kakaroon ulit ng eleksyon, sigurado hindi na iboboto ng mga tao. Maniwala kayo sa akin. Alam ko sa sarili ko na ang mga tao nagising na sa katotohanan. Nagising na sa maling pagdidesisyon. Sa lahat ng mga kapwa ko na budol o na scam, itong taong to sigurado kung magbabalik ang eleksyon, kung pagbibigyan tayo mag-eleksyon, sigurado ang uupong presidente si Sara Duterte. Maniniwala ako dyan. Mahal na Presidente Roa Duterte at mahal na Vice President Sara Duterte, humihingi na po ang tulong ang sambayanan. Nalulunod na po sila. Nalulunod na po tayo. Sobrang garapal na po ang nangyayari sa buong Pilipinas. Nalulunod na po sa kasakiman. Kaya sana kung pagbibigyan ng taong bayan magdesisyon o magtulak sa taong pwedeng mamuno sa bansang Pilipinas, sure na sure ako, Duterte pa rin ang hinahanap. Duterte pa rin ang gusto namin na magsilbi sa bayan. Kasi ang Duterte may puso para sa Pilipinas. May gustong patunayan at may gustong makatunayan. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ng sambayan ng Pilipinas. Kaya, mahal na Presidente, nagsusumbong na po kami sa inyo. At marami pong gustong magpalubog sa inyo. At marami po kayong nasagasaan na kiwali, na galit sa inyo. At kaya gumagawa ng paraan lahat ng mga tao. Yon. Kaya ako, uulitin ko, gagawin ko ang lahat. At sana, makagawa ko ng paraan at mapagawa ng paraan to, itong taong to. Kasi sobra na pong lubog na lubog ang bayan. Lubog na po tayo sa mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Akala natin, marami naging akala natin. Pero ang totoo, ang tunay na nagmahal sa bansang Pilipinas, ang tunay na may puso, ang mga Duterte. Magsusumbong na po kami sa inyo, mahal na Duterte, Roa Duterte at Sara Duterte. Masyado na pong nalulunod ang bansang Pilipinas. Masyado na pong maraming krimen ang nangyayari. Sobra na po ang mga nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya kailangan ng serbisyo nyo at kailangan ng puso. Sobrang kasakiman na nangyayari. Nakakatakot na. Nakakilabot na. Pero ako, naniniwala ako, may magagawa ang Duterte. May magagawa ang sambayang Pilipina. Kaya naniniwala ako na kasama ang Diyos ang ating bansang Pilipinas para ayusin ang dapat ayusin. Nakatadhana ang taong dapat itadhana. Kaya sa lahat ng mga kapwa ko na budol, shout out sa inyo. At sobra talagang disappointed, marami na disappoint sa mga nangyayari, sa mga nangyayari pa ngayon. At palala na po tayo ng palala, nakakatakot. Kaya sana, kung pagbibigyan tayo na bumoto ulit, sigurado ako, walang iboboto to. Naniniwala ko, wala nang iaan yan. Tatamaan yan. Wala na talaga. Kaya, ano ba pwedeng sabihin?
napakalaking pagkakamali na naboto natin to. Sa 31 million ba, Mi? Yung bumoto? 31 million tayong nanganga. Pero okay lang yun. Alam ko, hopefully, sana pagbigyan ng taong bayan naman ng tumulak sa isang tao na karapat-dapat na mamuno sa bansang Pilipinas. Yun yung sumbong na po namin sa inyo, mahal na Presidente Roa Duterte, ang mga nangyaring katarantaduan dito sa bansang Pilipinas. Puro kasakiman na po. Kaya bilib na bilib ako sa ating Pangulong Roa Duterte. Ni isang poste, tama yung sinabi niya, ilang poste, hindi siya nagpagawa ng bahay na malalaki, hindi siya bumili ng mamahaling sasakyan, o whatever, wala siya. Napakasimpleng tao at napakatunay at walang kaplastikan, walang kahalong kaplastikan sa buhay. Kaya naniniwala po ako sa inyo at sana makarating po sa inyo to, itong video na to. Paglalaban natin ang Pangulong Roa Duterte at sa lahat ng mga Duterte, nasa likod nyo po kami. Laban nyo to. Laban din namin to. Laban ng mga bansang Pilipinas to. Laban ng mga taong bayan to. Alright? Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating Pangulong Roa Duterte. Okay, maraming salamat po. Pilit nilang sinisiraan si VP Sara Duterte, ang ating former President Duterte. Pilit nilang sinisira ang kanilang magandang reputasyon, ang kanilang magandang hadhikain sa ating bansa at sa ating mamamayang Pilipino. Sila lang yung mga taong nagmamahal sa ating bansa at sa ating kapwa. Wala nang iba. Grabe, kung maaari lang, sana ibalik na natin si Pangulong Duterte, kaso matanda na siya. So, sa susunod, si Sara Duterte na ang ating Pangulo. Tuloy-tuloy ang pagbabago sa mga Duterte. Nagkakaisa po ang buong bansa.